Hindi sana ako magko-comment sa narinig kong balibalita na si Senador Rodante Marcolita ay pinag-uusapan ngayon. Kung maalala niyo mga kababayan, si Senador Rodante Marcolita ay nagsalita na anumang oras ay pwede siyang arestuhin. Okay, so doon ay alam niya na mayroong arrest warrant na ilalabas sa kanya. Pero dito sa Campo Crame, ang mga official dito ay nagkakagulo. Yun ang usapan ngayon na nagkakagulo yung mga official ng PNP dyan kung papaano nilang iserve yung warrant of arrest kay Senador Rodante Marcolita. Hindi kasi natin ma-imagine mga boss, no? Papaano lumabas yung warrant of arrest na ito? Ito ba'y minadali? Ano ba ang kinalaman ni Senador Rodante Marcolita doon sa kasong isinampas sa kanya ng plunder? Di ba parang ang layo naman yata. Yung kaso na isinampas sa kanya ay plunder. Ibig sabihin, alam naman natin kapag plunder, yun yung pagnanakaw sa pundo ng bayan. Mayroon ba kayong batayan na nagnakaw ng pundo si Senador Rodante Marcolita? Di ba? Iba yung kaso doon sa sinasabi ng iba na plunder. Bakit naging plunder yan? Paano naging plunder? Mayroon bang flood control? Nagnakaw ba sa kaban ng bayan si Senador Rodante Marcolita? Di ba hindi naman? Yung ini-issue sa kanya ng Kumilik o ng ombudsman ay itong donation. Donation ng mga kaibigan niya nung tumakbo siya bilang isang senador at nanalo nga. So anong plunder na sinasabi nyo? Paano naging plunder yon? Yung kaso niya, paano naging plunder? Sige nga, explain nyo. Paano naging plunder yung ikinaso nyo kay Senador Rodante Marcolita? Iyon ay donation ng kanyang mga kaibigan para pagsuporta doon sa kanyang kandidato bilang senador. So plunder ba ang tawag doon? Parang may mali yata. Hindi yata makatao yan. Hindi makatarungan yan mga kababayan. Alam nyo yung sobrang panggigipit nyo sa tao, darating ang araw, baka huhugutin kayo dyan sa Malacanang. Huwag nyong galit-galitin ang mga membro ng INC. Hindi ako INC, pero ito, take ko lang Ito'y sanay na sa kasanayan ang mga membro ng INC. Kung maalala nyo, baka hindi nyo alam ang kanilang kaisahan sa iglesia. Pag dumating ang araw at ipag-utos ng kanilang pamamahala ang ka Eduardo Manalo, baka mapatalsik kayo sa Malacanang. Di ba? Tandaan nyo sila nagkakaisa yan. Anumang religious na pwede ngayon na tumulong o makipagkaisa, baka hindi nyo kakayanin. Pag nagmarcha sa EDSA yung mga yan, huwag kayong magbiro. Ika nga, huwag kayong gigising ng mga leon na natutulog. Baka pag nagising yung leon, isasakmalin kayo. Masakit isipin na kapag kayo ay hinatak dyan sa Malacanang, isa-isa kayong palalabasin dyan, ay kakahiya. Kung baga, malapit na matapos yung termino mo, doon ka pa sa tagpo na iyon na mangyayari sa buhay mo na mapapalayas ka sa Malacanang katulad ng nangyari sa tatay mo. Wag naman sana. Diba? Nagrally ang INC nung last year. Nagsagawa sila ng rally. Pero never silang sumigaw na magbaba ka sa pwesto, BBM. Dahil ang intention nila, ayaw nila ng pabagsakin ang gobyerno. Pero kung ninanais nyo na gusto nyong pabagsakin ang gobyerno, kayo ang gumagawa ng problema, hindi yung sambayan ng Pilipino. Dahil sila, nakamasid lang yan sila. Pero kapag yan ay masyado nyo nang ginigipit at binabaluktot ang batas, baka maglabasan yung mga yan na parang langgam na hindi nyo kakayanin.